Sa ibang balita, puno ng kasinungalingan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaugnay ito ng alok ng Pangulo ng pakikipag-ayos sa pamilya Duterte pero dapat walang kondisyon. Samantala, nalungkot naman si Mayor Baste ng personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan. Si Jason Rubrico magbabalita. Dinalaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aminado si Mayor Baste na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo na ayon sa kanya ay pumayat. Nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. We're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama ko. So, I know, sooner or later is going out. Naniniwala si Mayor Baste na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdadala sa kanya sa The Hague. Nanindigan ang alkalde na hindi karapat-dapat ang sinapit ng kanyang ama, lalo na't buong termino nito ay ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan. I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. Samantala, hindi rin pinalampas ni Mayor Baste ang panawagan na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Pero giit ng alkalde, hindi ito tunay na pakikipag-ayos. Lalo't sinabi pa ng Pangulo na ang pagkakasundo ay dapat walang kondisyon. Matatanda ang isa sa mga kondisyong ipinanukala ng mga kalyado ng Duterte ay ang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte sa bansa. Gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan niyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang nang 20 niya nga bugas, antod karon po. Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. Maraming beses na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. Kaugnay naman ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya magre-resign dahil hindi raw niya tinatakbuhan ang problema, may matalas na tugon si Mayor Baste. Hindi daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ang problema. Yun na. Tama. Sama yung problema. I think, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's in Mayor, we talk about message. in ruins right now. Git pa ni Mayor Baste Duterte, sinasadyang pagwatak-watakin ng kasalukuyang administrasyon ang sambayanan upang mapanatili ang kontrol nito sa kapangyarihan. Ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, that's how you conquer, a people. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila na makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka? Pilipino tantanan. At the end of the day, we have to help each other. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.